Praise the Lord. At whew, minsan dumarating po tayo dun sa punto na wala tayong masabi sa sobrang bait ng Diyos sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Yung sobrang Amen. buti Amen. niya, yung natutulala ka. Hindi mo alam kung Amen. anong sasabihin mo dahil yung kanyang katapatan sa atin, hindi natin lubos maisip kung paanong nangyayari yung mga biyaya na tinatamasa natin. Kaya ngayong araw na ito, babalikan natin, no, ang isang tagurin natin sa Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na gumawa ng mabuti, iwasan ng manakit para lamang makuha kung ano ang ating mga naisin sa buhay. Ang inspirasyon natin ay ang kabutihang loob ng Diyos na walang pinipiling tao, walang pinipiling panahon, walang pinipiling pagkakataon ng kanyang pagpapala ay para sa lahat at suma sa lahat. Kaya ang battle cry ng mga mananampalataya, God will make a way where there seems to be no way. Nakita ko yung post ni Brother Fernan nung nakaraan, parang idea niya yun sa El Shaddai. Kasi umuwi po ako ng Pilipinas noong July something, pero mga 7 araw lang, talagang mabilis lang dahil may inasikaso kami. At habang naglalanding ho yung eroplano, kasi NAIA Terminal 1, Philippine Airlines, nakita ko ho naaninag ko yung Ambeng Business Park. Tapos nung pauwi na kami ng Pampanga, nadaanan namin yung Ambel. Na-miss ko si Brother Mike, pero alam nyo, isa sa mga bagay na naging kapit ko talaga sa aking pananampalataya nung panahon po na walang-wala kami, nung panahon na talagang halos wala ring makain, nung mga panahon na wala kaming matirhan, nakikinig po ako ng El Shaddai. At isa po sa mga pinaka-paborito kong kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sabi sa kanta, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. At pinatunayan po yun at patuloy na pinapatunayan ng Panginoon araw-araw na lagi siyang may ginagawa sa ating buhay at ginagawa niya para sa atin ang pinakamabuti at pinakamainam. Kaya babalikan po natin ang ating tagurin na God will make a way. And this is going to be our topic for today. Asahan po natin na sa oras na ito, ang Panginoon ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Sino po sa inyo ang naniniwala na mayroong magandang mangyayari? Something good is going to happen. Na sa bawat pagkakataon na ang Panginoon ay sinasamahan ng Kanyang mga lingkod, mayroong magandang nangyayari. At dalangin mo po na ang pinakatahimik ng iyong panalangin, ang pinakatahimik na sigaw ng inyong sa oras na ito ay pagpalain ng Panginoon. In Jesus' name, amen. I want you to raise your right hand, put it over your chest, at sabihin po natin ng buong puso, buong pananampalataya, God will make a way. May magagawa ang Diyos at patuloy na gagawa ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunghayan po natin ang pinakamagandang pangako. God will make a way. Alam po ninyo, there are seasons in life, my dear brothers and sisters, na hindi natin alam kung paano tayo susulong. We cannot see a way forward. Pakiramdam natin hanggang dito na lang tayo. Tapos na, wala na tayong kalaban-laban. Hindi na tayo mananalo. Hindi na tayo makakausad. Hindi na tayo makakabayad sa mga utang natin. Hindi na tayo mabibigyan ng pangalawang pagkakataon kasi nagkamali na tayo. Pero, mga kapatid, wag po tayong panghinaan ng loob. Let us pray. Let us wait. And sometimes we wonder if God has forgotten us. Yet throughout the scripture, we see one truth, repeated over and over again. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng prayer meeting on top po ng mga pagsisimba natin para mas lalo po nating mapaalalahanan ng ating mga sarili sa mga pangako ng Panginoon na patuloy na inuulit sa atin ng mabuting balita.
God specializes in making a way where there seems to be no way. Yan ang Diyos natin. Specialty niya ang gumawa ng paraan sa mga pagkakataon, sa mga panahon na hindi na natin alam kung anong gagawin. Alalahanin mo sa oras na ito, yung mga panahon na akala mo tapos na, pero iniligtas ka ng Diyos. Yung mga pagkakataon na akala mo hindi na matatapos, pero natapos. Yung mga pagkakataon na nakalaya ka sa mga kumukulong sa'yo, galit, pang-ate, bullying, lahat ng mga negatibong bagay. Pero eto ka ngayon, nakatindig, malakas, naglilingkod sa Panginoon bilang tanda ng iyong pasasalamat sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Dahil ang Diyos na sinasamba natin, God, the one we serve, He has a specialty. And His specialty is making a way. Siya ang Diyos na hindi na uubusan ng paraan. Siya ang Diyos ang hindi nawawalan ng kaparaanan. Kaya wag na wag ho tayong panghihinaan ng loob, mga minamahal kong kapatid. Gumawa siya ng daan. Let me remind you of this. Gumawa siya ng daan sa gitna ng dagat na pula. Remember that? The parting of the Red Sea. Nagbigay ng pagkain sa ilang. Nagbukas ng mga pintuan ng mga bilangguan. Nagpagaling ng mga tila imposibleng karamdaman. At higit sa lahat, gumawa siya ng daan para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba ay buhay. Kaya ang sinasabi sa atin ng awit na manalig ka, tuyuin ng luha sa iyong mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Kapatid, kung meron man pong isang bagay na kailangan kong ulit-ulitin sa inyo, yun po yung mga kataga na may awa ang Diyos. At kapag naawa ang Diyos, umasa po kayo ng masaganang pagpapala. Mga pagpapalang hindi nakadepende sa iyong mga kasalanan at ginawa, kundi mga pagpapala na galing at bukal sa kanyang puso, na ipagkakaloob niya kahit pa sa mga pagkakataon at panahon na akala mo tapos na. Yan po ang Diyos na sinasamba natin. Ganyan magmahal ang Panginoon. Ngayon, ano man ang iyong pinagdaraanan, alalahanin mo ang pangako ito ng Panginoon. In Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, ikaw na nakikinig ngayon, kung sa palagay mo tapos na, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang Diyos, kapag ang Diyos ang kasama mo, kapag ang Diyos ang sinusundan mo, tagumpay ang susunod sa iyo. Sabi nga ni Brother Mike, tiyak yun. Yan. No? Bumabalik yung mga memories natin sa El Shaddai. Feeling ko lahat naman tayo, minahal talaga, mahal ang El Shaddai. Tiyak yun, sabi ni Brother Mike Velarde. Lagi ko yung natatandaan. Alam niyo po na umabot kami dun sa punto ng kabataan ko na kami po ay tumira sa isang bahay na nakalaglag sa ilog. Kasi walang may-ari ng lupa na yun eh. So pinagtagpi ng tatay ko yung mga kung saan-saan galing na mga kahoy. Doon kami nakatira. At kapag gabi, lumalabas ho ako gamit ang isang radyo na de baterya. Nakikinig ako ng El Shaddai, nakatingin ako sa taas, nakatingin ako sa langit. Nakikita ko yung mga eroplano dumadaan, sabi ko, imposible. Pero walang imposible sa Diyos. Darating ang araw, makakasakay ako niyan. Imposible. Mahirap na mahirap pa ho kami. Di namin, ang mga magulang, ang nanay ko, ulilang lubos. Ang tatay ko, 20 years old or wala pa yatang 20 years old, namatay na yung tatay niya, yung nanay niya, absentee parent. Pag mahirap ka, wala kang kamag-anak, walang tumutulong sa'yo, walang nakakakita sa'yo. Ganun man lang sitwasyon namin. Maaalala ko, pag hawak ko yung radyo na yun at nakatingin ako sa taas. Habang tinitignan ko yung bahay namin na nakatungtong sa may tubigan, sabi ko, darating ang araw, sakay ako ng aeroplano. At hindi po ako binigo ng Panginoon.
Walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya ang sa puso ko, sa isip ko, laging nakatatak, tiyak yun. Pag ang Panginoon ang gumawa, tiyak yun. Kapag sa Panginoon natin ibinigay ang ating mga panalangin, tiyak yun. Pag hinayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay, tiyak yun. Tiyak ang lahat para sa Panginoon, mga minamahal kong kapatid. No? God makes a way even when you see no way. Kaya kapag dumarating ka dun sa punto na wala kang makitang paraan, kapatid, alalahanin mo ang Diyos. Alalahanin mo yung mga paulit-ulit na biyayang ibinigay niya sa iyo na akala mo hindi mo na makakamtan. In Isaiah 43 chapter 43 verse 19, narito, may gagawin akong bagong bagay. Ngayon lilitaw na ito. Hindi ba niyo napansin? Gagawa ako ng daan sa ilang at sa mga ilog sa disyerto. What a beautiful promise. Minsan umaabot tayo dun sa buhay na tayo ay naglalakbay sa ilang, disyerto, tuyong-tuyo yung buhay, tuyong-tuyo ang wallet, walang laman ng rep, hindi alam kung paano magbabayad ng mga bills, hindi alam kung paano tayo magkakaroon ng visa, hindi alam kung paano matutupad yung permanent residency, citizenship na pinapangarap natin. Kapatid, lahat ng yan tinupad ng Panginoon para sa iyo. Para mamulat ka at makita mo na ang Diyos ay dakila. At huwag siyang pagdudahan kailanman at ipamalita mo ang balitang yon nang marami ang makakilala sa Kanya. Dumami ang mabubuting tao. That's our goal. Ipilit natin sa ating pinakamakakayang paraan na ibahagi kung paano tayong pinagpala ng Diyos. Nang sa ganun, yung mga nag-a-attempt pa lang, mga susubok pa lang na gumawa ng kamalian, na manlamang ng kapwa, manloko ng kapwa, makaisip na bakit hindi ko subukang umasa sa Diyos. Dahil kung nangyari kay Brother Fernand, kay Sister Arlette, kay Sister Fel, kay Sister Eloisa, kung nangyari sa kanila, mangyayari sa akin, mangyayari sa aming lahat. Dahil pantay-pantay po ang pagtingin ng Panginoon sa ating lahat. Wala siyang kinikilingan. Lahat tayo pagpapalain niya. Lahat tayo mamahalin niya. Lahat tayo patatawarin niya. Wala siyang hindi patatawarin. And you know what, my dear brothers and sisters? Pag pinagpala ka ng Panginoon, aabot ka dun sa punto na hindi ka na maiinggit sa iba. Kasi punong-puno ang puso mo ng pasasalamat sa Panginoon na ang mahihiling mo lang, sana yung iba rin maranasan ng Diyos para dumami at maging payapa ang mundong ginagalawan natin. Wag na wag ho nating kalilimutan ng mga biyaya ng Panginoon sa atin. No? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, for I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, for I am the one who helps you. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako ito, ako ang tumutulong sa iyo. Pangalawa, God's timing is always better than our own. Ilang beses na po ba natin itong narinig? Pero hindi po ako magsasawang ulit-ulitin dahil bilang preacher, responsibilidad ko po na ipaalala ito sa ating lahat. In Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. God is our guide. And God is our number one supporter. And God, most of all, loves us. Mahal tayo ng Panginoon. At pag sinabing mahal, kahit dumating man po tayo dun sa punto na maayos tayo o hindi tayo maayos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Alam natin yan, di ba? Kinakanta natin yan eh. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are what? New every morning, new every morning. Kasunod, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. What a mighty God we serve. Yan ang kanta nating mga charismatic. What a mighty God we serve. God is mighty at wala siyang hindi kayang gawin sa oras na magtiwala ka sa Kanya.
Many of us, or many of God's greatest miracles, they happen after people thought that all hope was gone. Marami sa mga himala ng Panginoon nangyari doon sa mga panahon na akala nila tapos na. Remember this scene? Nang mabuhay mag-uli si Lazaro? Ilang araw na yan dyan eh. Nangangamoy ng araw. Bulok na. Parang buhay natin. Minsan, pakiramdam natin, tagal ko nandito, mabubulok na ako dito. Pero ang Panginoon, hindi nauubusan ng paraan. Kahit kamatayan. Kinakanta din natin yan, di ba? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap ba? Kapighatian? Paghihirap o dusa o tabak, at kahit pa ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. We need to remind ourselves every single day of our lives that God is here and God is with us every step of the way, at lagi siyang gumagawa ng paraan. Pangatlo, God uses our impossible situations to reveal His glory. You know, when I was a younger preacher, I always tell my friend, sabi ko, ba't kaya yung buhay ko hindi normal? Hindi normal yung love life, hindi normal yung mga pangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa finances ko. Hindi normal kung paano ako nakatapos ng pag-aaral. I lived in the edge. Miracle after miracle. Lalo na nung nag-uumpisa po ako sa pagka-charismatic ko noon. Minsan yung pamasahe ko papunta sa community o papunta kung saan man ako pupunta. Sakto lang. Biglang may hihingi ng piso. Pag kulang na ng piso yung pamasahe ko, hindi ko na alam kung saan ko pa kukunin. Bibigay ko pa rin pag may nanghingi. Pag sakay ko sa jeep, biglang may makakakilala sa akin, ipagbabayad pala ako. Yung mga panahon na hindi ko na alam kung paano pa ako makakapag-exam dahil wala namang kaming pambayad ng permit, nagkaroon ako ng scholarship. Nung mga panahon na gusto ko matapusin yung masters ko sa theology, nag-quit ako kasi wala na rin akong pambayad. Bigla akong nagkaroon din ng scholarship. Yung mga panahon na 8 taon akong nasa Australia, hindi ako naging permanent resident. Pumunta ako ng Canada, dito ako nagkaroon ng permanent residency. Akala ko hindi na mangyayari. Ang tagal. Mahigit 10 taon yung paghihintay, pero ibinigay ng Panginoon, at nung ibinigay niya, napakatamis. Kapatid, minsan akala natin hindi na mangyayari yung mga pinakatahimik nating panalangin. Pero ibinibigay ng Diyos sa kanyang panahon. Dahil kapag ang Panginoon ang nagbigay ng biyaya, hinog. Masarap. Hindi hinog sa pilit. Mas lalo mong mai-enjoy. Mas lalo kang mabibigyan ng kapanatagan. Alam mo ninyo, itong linggong ito, ang pinakapanatag na linggo para sa akin. Sabi ko, Lord, salamat Hindi mo ako nakakalimutan. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ka nagbago. Kahit ako, pabago-bago, ikaw hindi ka nagbago. Salamat. Mas lalo akong maglilingkod. Mas lalo akong maglalaan ng oras para mas maraming makarinig ng mabuting balita. Kaya hanggang ngayon, pinaplano ko na kung ano yung mga mission fields ko next year. Because it's gonna be a big year for me next year especially. Pinaplano ko na yung mga community sa Pilipinas na pupuntahan namin, na magbibigay kami ng mga libreng CLSS. Kinokontak ko na yung mga posible kong pwedeng kasama sa mga mission. Because hindi ko kayang ikulong lang sa mga kamay ko, sa kaisipan ko, ang mabuting biyayang kaloob ng Panginoon sa amin, sa aming pamilya. Maglilingkod ako hanggat kaya ko. Kapatid, napakabuti ng Diyos. At ang paglilingkod natin sa Kanya ay isa lamang kaparaanan para maipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Napakabuti ng Panginoon sa atin, mga minamahal kong kapatid. If there's one thing I'm so excited for the next season of this life na pinahiram niya sa akin. Excited na akong maglingkod ng buong puso, buong buhay, and this time with my family. What a blessing! Dati yung pamilya ko, wala namang pakialam dun sa mission na ginagawa ko, pero ngayon, sila ang kasama ko at sila ang sasama sa akin sa pagbibigay ng mga seminars next year, kung saan, kung paano man. Mga kapatid,
Ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo sinusubok ng higit sa ating makakaya. At kapag dumating ang pagsubok, sabi sa Corinthians, ibibigay niya sa atin ang daan palabas. Yung mga pagsubok, pinapadaan sa atin ng Panginoon para mas lumawak yung ating pangunawa. Para mas maunawaan natin ang tao. Para mas pahalagahan natin ang biyaya. Para maparangalan ng Panginoon. Para ikwento sa lahat na dati, nakatingin lang tayo sa langit, nananalangin. Isang araw sasakay tayo ng eroplano pero higit pa doon ang ibinigay sa atin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Number 4, faith means walking before you see the miracle. Ang sinasabi ng mundo, to see is to believe. Tayo hindi. To believe is to see. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Through the eyes of faith, we see that God is good all the time. May nakikita tayong hindi nakikita ng iba. Amen? Kaya nga minsan tayong mga charismatic sinasabihang mga baliw, di ba? Kasi yung mga imposible pinapaniwalaan natin. Dahil ganyan ang Diyos natin. Hindi niya tayo binibigo at hindi niya tayo bibiguin. No? Kaya tayo, ang mantra natin, ang battle cry natin, we believe and then we see. Na pinagtitiwalaan, pinapanampalatayaan natin at ating nakikita ang mga kamay ng Diyos na gumagawa. No? And to remind you, no, ang ating awit na God is good all the time, through the eyes of faith we can clearly see. Remember Noah? It was not raining when he built the ark. Hindi pa naman niya nakikita kung ano yung layunin ng Panginoon pero sumusunod na siya. Ngayong panahon natin, ano ba yung mga pagsunod na gusto ng Diyos na gawin natin? Simple lang ho, magmahal. Magmahal. Gamitin ang awa. Gamitin kung ano yung makakaya natin para mag-alay sa ating kapwa. Ipamahagi ang mabuting balita. Sometimes, your miracle begins with one act of obedience. And that obedience could be maybe forgiveness on your part. It could be letting go. It could be freeing someone sa pagkakautang nila sa iyo. It could be helping someone na hindi mo gusto. Sometimes, our miracle begins with one act of simple obedience. Obedience in love. And obedience in pagbibigay ng awa at malasakit sa ating kapwa. And number 5, Jesus is the greatest way God ever made. In John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Jesus is our way. Siya ang daan natin. Siya ang ating katotohanan at siya ang ating buhay. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, itong munting pagninilay na ito, ay hinihikayat kang muling magtiwala sa Diyos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, gumawa ang Diyos ng pinakadakilang daan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Hesukristo upang mamatay sa krus at muling mabuhay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanyang krus, pero ang krus ay tila isang pagkatalo sa paningin ng marami, ngunit ito pala ang naging pinakadakilang tagumpay ng sangkatauhan. Kung ano yung tila katapusan, maaring yun pala ang simula ng bagong plano ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam ko na nakikinig ka ngayon at sinasabi mo sa puso mo, wala nang pag-asa yung sitwasyon mo, huwag kang maniwala. Ang pagtiwalaan mo, gumagawa ang Panginoon. God specializes in making a way. Lagi mong tatandaan sa puso mo, sa isip mo, na kapag ibinigay mo na sa paanan ng Diyos ang iyong panalangin at pangangailangan, siya ay gagawa ng paraan. Tiyak yun. Tiyak yun. Kaya sa mga oras na ito, my dear brothers and sisters, I would like to invite you to join me in a prayer and proclamation that God will make a way.
Ilapit natin ngayon sa Panginoon ang ating mga panalangin, anuman ang mga ito, at umasa tayo na ang God will Panginoon ay make a way. Take nakikinig one. sa atin at binibigyan tayo ng lakas na pag-asa at kasiguraduhan na magaganap ang plano ng Diyos sa ating buhay. Let this be our prayer. Let this be our song. God will make a way. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. That's right. And he will do something new today. Oh, God will make a way, yes, he will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Panginoon, Love and strength. maraming salamat po dahil patuloy kang gumagawa ng paraan para pagpalain kami. Salamat po dahil hindi mo kami sinusukuan. At maraming salamat dahil hindi mo kami kinakalimutan at patuloy mo kaming binibiyayaan. Kaya sa mga oras na ito, aming idinideklara that you will make a way in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Perpetual Help, pray for us. San Nicolas de Tolentino, San Vicente de Paul, San Antonio de Padua, San Lorenzo Ruiz, pray for us. Mga kapatid, I need you to believe right now na kasama natin ng Diyos at mayroong magandang mangyayari. In Jesus' name, mayroong magandang mangyayari. May mga panalangin darating in Jesus' name because God will make a way in Jesus' name. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a clap offering of joy. Hallelujah. Praise the Lord. We praise you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Amen. Praise Amen. you, Jesus. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong darating na maganda sa iyo ngayon, kapatid. In Jesus' name. God will make a way. Don't you ever forget that. He will make a way. Tiyak yun.
Baunin niyo po yung salitang yun, ha? Tiyak yun. God will make a way. God bless. Amen. Amen. Meron na naman tayong bagong tiyak yun. Amen. Hello po. Maraming salamat. Mahal namin Salamat, Angel. Salamat, Sister Angelica. Salamat po at meron naman kaming bagong Yes. madadala sa aming paglalakbay ngayong araw na to. Tiyak yun. Tiyak yun. Pwede pong mag-share, Sister Angelica. Ay, opo. Yan, ayan. Isi-share ko lang po yung magmula nung sinabi nyo kanina na magtiwala ka lang na sa Panginoon talagang ipagkakaloob niya lahat at gagawa siya ng daan. Alam niyo, Sister Angelica, no, maraming karanasan ang dumaan sa aming buhay, sa aming mag-asawa, no, na talaga namang pinatunayan ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya at lagi siyang gumagawa ng daan. I-share ko itong huling trabaho na pinanggalingan namin, ano, nung mga time na talagang pinag-iinitan ako ng employer na ang gusto nila kasi si Sister White na lang ang matira para ma-drive nila ng maayos hanggang gusto nila Sister White. Then ako, doon pa rin ako mag-i-stay. Hindi na ako magtatrabaho sa kanila para makatipid sila. Siyempre nga naman, in case na may mga problema, ako pa rin ang tutulong sa aking asawa na sa akin may bahay. So, sabi ko, Lord, ito na naman ako. Bahala ka na, sabi ko sa Panginoon, bahala ka na. Ikaw ang nakakaalam kung saan mo ako ilalagay, kung saan mo kami ilalagay ng aking may bahay. Hiningi ko sa iyo itong trabahong to noon, nung nangangailangan kami, 13 taon mo bago ipinagkaloob sa amin ito. Pero ngayon, nararamdaman ko na hindi ito ang katapusan. Alam namin na meron kang bagong inilalaan para sa amin at nararapat at naaayon sa aming health ngayon, sa aming edad, no, ng aming kaya alam ko, Panginoon, sabi ko na muli, sabi ko, nagpapasalamat sa panalangin ko, Sister Angelica, no, sabi ko, muli, Panginoon, nagpapasalamat ako ngayon pa lang sa ipinagkaloob mong trabahong ito at sa panibagong trabahong ipagkakaloob mo sa amin, Sister Angelica. Tunay po na ang Panginoon, mga kapatid, no, Make a way. na gumagawa siya ng daan para mailagay niya tayo doon sa ating kakayanan na, yes, yung ibig sabihin yung talagang minimiti ng puso natin na gusto natin kung papaano, kung anong klase ng trabaho ang ipagkakaloob niya sa atin para magpatuloy yung ating misyon. Alam ng Panginoon na yung puso namin ay, yes, yung hinahangat namin. Alam niyo, ang Panginoon, gumamit siya ng isang kababayan natin na sabi niya, Brother Fernan, baka naman gusto mong tawagan itong employer na to, subukan mo lang at baka gusto mo, baka kayo gusto yung magpalit ng trabaho. So in that time, sabi ko, Lord, salamat. Ngayon kiniklaim ko na kaagad itong pinadala mong anghel, sabi ko gano'n. Susubukan kong tawagan ito. Purihin ng Diyos, Sister Angelica, sapagkat itong trabaho namin na bago ngayon, lahat ng hinihingi naming dalawa ni Sister Wife, lahat ng hinihingi namin sa panalangin. Hinihiling pa lang, iniisip, Yes. ibibigay na. Talagang ang Panginoon hindi bumibitaw sa atin. Tayo po pwede pang mawala, pwede pa tayo makalimot. Pero ang Panginoon, Sister Angelica, nag-uumapaw ang aming galak sa pasasalamat dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Happy Sunday po. Amen. Maraming salamat po sa sharing ninyo. Buhay na naman ang Diyos sa oras na ito. At ang kanyang katapatan ay talaga namang sagana po sa bawat nananalig at nananampalataya sa kanya. Kaya sana sa sharing po ni Brother Fernan at Sister Lina, wag po tayong panghinaan ng loob. Dahil ang Panginoon ay patuloy nagagawa ng paraan para sa ating ikabubuti. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po.
Salamat. Hello po. Salamat, Brother Fernan, Sister Lina. Salamat, Sister Sister Angel, Lisa. Sister Angelica, alam ko po madaling araw dyan. Pwede pa po bang may magtanong o mag-share sa inyo kahit opo. isa o dalawa po? Pwede po. Buhay na buhay Hello po po. ang ating Brother and pananampalataya sisters, ngayon. narinig po ninyo si Sister Angelica. Sige Sister po. Eloisa, pwede? Opo. Opo, kasasabi ko po. Nakikinig po si Sister Sorry po. Angelica. Opo. Sorry po. Magandang hapon po, Sister Wala. Eloisa. Talagang tumimo Magandang sa hapon akin yung din po. talk mo, Sister Angelica. Tagus na tagus-tagusan talaga sa puso ko. Hindi naman po lingid sa inyo, ang dami kong pagsubok na pinagdaanan. Ngayon po, yung bahay namin nasunog, may nag-offer po na tutulungan kami kasi naaawa sa akin kung saan ako makikitulog, nakikitira na kahit na ginagawang hindi maganda. Pero kapit pa rin po ako sa Panginoon, Sister Angelica. Ngayon po, nung nagagawa na yung bahay, unti-unti po, marami po nag-pray ako sa Panginoon na may nagbigay ng kahoy, may nagbigay ng hollow block, may nagbigay ng pako para lang po may mga plywood, para lang po magawa yung aming matitirahan, matutulugan man lang namin magkapatid. Pero po, siguro po, may pagsubok na naman na dumating, yung pong tiyahing ko na hindi lang naman po siyang may-ari, kasama po yung aking nanay at mga tiyahin kong iba. Pinatigil po yung trabaho. Ipapupulis daw po ako pag pinagpatuloy daw po ipagawa yung bahay. So, pinatigil ko po. Sabi ng kapatid ko, patigil muna natin hanggang sa pinuntahan ako ng pulis. Sinabihan ako ng ganon, ganyan. Pinaliwanag ko po. Pumunta ako sa barangay at binigyan nila ako ng abogado. Pumunta ako ng munisipyo para sa PAO. Pag nakasakay ako sa jeep, nagdasal ako sa Panginoon. Panginoon, alam ko hindi mo ko iiwan sa mga pagsubok na ito. Alam ko, bibigyan mo ko ng tahanan. Matagal ko na po hinihingi sa kanya na bigyan mo lang ako kahit isang maliit na tahanan na matutulugan lang. Yun lang po, Panginoon, hinihiling ko. Yung pagkain o gutom, kaya kong tiisin eh. Yung matitirahan lang po at hindi kami mababasa ng ulan. Pero purihin po ang Panginoon. Nung pumunta po ako sa abogado, pinakita ko po yung sulat ng barangay. May nagbigay po sa akin isang abogado at kinuwento ko nga po lahat. Ang sabi daw po, meron daw po kaming laban. Sige, ituloy mo yung pagpapagawa. Pag pinadampot ka sa pulis, andito ang number ko, pupuntahan ko. Sabi ko, paano pag pinadampot na ako ng pulis, nakulong na ako. Sabi ko, tapos, pinagpatuloy po namin last week. Alam mo, sagot ng tiyahing ko na tumawag. Kasasabugan daw po niya ng granada yung pinapagawa kong bahay. Pina-stop ko na naman po. Pero alam ko, ang Panginoon ay kikilos. Malakas po ang faith ko sa ating Panginoon, lalo na po sa mga napapakinggan ko. Nagpapasalamat ako, nandito ko sa Friends of the Bar, sa Faith Defender. Marami po ako napupulot na salita ng Diyos, mga payo. Marami po ako napupulot. Yun po nagbibigay lakas sa akin para lumaban sa buhay na ito. Napakahirap po. Minsan po pagod na ako. Lagi ko sinasabi, Lord, pagod na ako. Pero ang Diyos nga hindi napapagod. Ako pa kaya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa napakinggan ko, Sister Angelica. Lalaban ako sa buhay na ito. Lalaban ako sa mga pagsubok. Magpapakatatag ako. Alam ko makakamit ko ang hustisya. Kaya marami pong salamat sa Sister Angelica. Sa iyong mga talk na tagus talaga sa puso at isipan. Maraming salamat po and of sharing po. Maraming salamat po, Sister Lodina. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. At ikagugulat po ninyo ng puno ng tuwa ang kanyang mga himala na darating sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 In Jesus' name.
In Jesus' name, may the Lord bless you and protect you. May the power of the Holy Spirit be upon you. And may you be unstoppable because God is on your side. Sa inyo po ang aming pagmamahal at Amen. panalangin. In Jesus' name, in Jesus' Amen. name, God will Amen. make a way. God will make a way. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Hallelujah. sister. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Sister Angelica. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa sharing ninyo. Magpakatatag po kayo, Sister Ludina. At may awa po ang Diyos. Sigurado po ako na mayroon siyang gagawin para sa inyo. Tiyak yun. Tiyak yun. God bless you. God bless you po. Salamat Salamat, po, Sister Sister Ludina. Thank you, Sister Salamat Eloisa. God bless you po. Everything ibibigay ng ating Panginoon Diyos sa iyo. Sabi nga po, God will make a way. Ililit ka ng ating Panginoon Diyos. Hindi kanya pababayaan. Sige pa po, pwede pa pong isa, Sister Angelica. Opo. Alam po namin nagpupuyat ka. Isa pa po, bago po tayo magpaalam ka sa ating mahal na angel na si Sister Angelica. Sige po, isa pa po. Nagmumuni-muni Sister Angelica, kasama na po ako doon. Mga brother and sisters, nag-iintay po ng ating mahal na angel. Wala pong magsishare, wala pong magtatanong. O, sige po ako, mabilis lang. Sister Angelica, Maya po, ganingado kayo. Mabilis lang po. Mabilis lang po. Alam po ninyo, totoo po yun, ng Panginoon Diyos po talagang gumagawa palagi ng paraan. Ako po'y tuwan-tuwa. Talaga po yung anak ng aking kapatid, na kapatid kong kasunod. Sa hirap po niya at pagtitiis, nakapagtapos na po siya sa college level. Nagtapos na po siya ng criminologist. Alam po ninyo kung paano nagtapos yung pamangkin ko pong yun. Nandun po siya magbalot ng nakikipagbalot po ng tinapay sa bakery doon sa lugar natin, Guagua, Pampanga. Nandoon po siyang madaling araw, gumagawa po sila ng yung pong suman, yung mga suman, Sister Angelica, yung pinapainit and then sumambanos po ang tawag. Pero Sister Angelica, glory to God po. Kaya ako'y tuwan-tuwa po, ako'y naiyak ako doon sa pamangkin kong po yun. Panganay po ng anak kong kapatid na kasunod ko. Glory to God po, tapos na po siya. Sa hirap at ginhawa, talagang hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayon po, sabi po niya sa akin, magpapatuloy pa rin po siya para maging pulis at marami pa rin po siyang pangarap. Kaya ang sarap mangarap kasama ang ating Panginoon Diyos. Salamat po sa pakikinig, Sister Angelica. God bless us all po. Palagi po. Salamat po, Sister Eloisa. No, ayan ang sinasabi po natin, kahit gaano man kahaba ang lakbayin, no, sipag, tiyaga at pananalig sa Panginoon, matatapos din. No? Makakamit natin. Sabi nga po ng awit, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Huwag po natin iyong kakalimutan. Ano po? Hello po, brother and sisters. Ako po. Sandali. Hello, sister. Ay, sige po. Purihin ng Diyos. Alam mo po yung yung verse na God will make a way. Minsan kahit nandito na kami sa charismatic parang yung God will make a way is minsan may pagkakataon na parang binabasa ko lang yon, yung hindi ko nabibigyan ng malalim na kahulugan. Pero ngayon narinig ko yung narinig ko si Sister Angelica. Tapos lahat para bang ibinigay lahat sa akin kung ano yung kahulugan niya sa dami ng pangako ng Panginoon.
lagi naman siya eh. Palagi naman God will make a way eh. Kahit pa sabihin tayo ilang beses tumalikod sa kanya, siya kahit kailan hindi alam nating lahat na hindi siya tumatalikod sa atin. Alam mo ba, tama yung lagi akong nananalangin dahil hindi yung conflict nga po yung oras namin. Minsan hindi kami, ngayon Sunday okay, yung sa pag weekdays hindi po kami masyadong makatutok dahil nga po dun sa work namin, dahil yung oras. Pero ngayon, tama yung pinapanalangin ko na, Lord, maraming salamat. Ewan ko kung bakit lagi kong dinadasal to, maya't maya, kahit na anong ginagawa ko, piniyayaan ng puso na ikaw lagi ang aming pinipili sa lahat ng sandali. Kasi nga, God will make a way. Ayun, tingnan mo umano sa akin bigla yung, kasi nga minsan yung, ganun lang. Pero ngayon, nung narinig ko yung, ni Sister Angelica, yung talk niya ngayon, ibinigay lahat sa akin yung talagang kahulugan ng bawat salita, alam niyo yun. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Kami po ay talagang, yun lang, sobrang salamat sa Panginoon. Salamat po, Sister Angelica. Thank you for your talk sa ngayong pong umagang to. Thank you. Salamat po, Sister Nina. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang banal na Espiritu po ang nag-i-inspire sa atin, sa ating mga puso, kaisipan, pangunawa, na mas lalo nating makilala ang Diyos para mas lalo tayong magtiwala. That's the aim. I need you to know who your God is. Kung gaano kalakas ang kakampi mo. Kung gaano makapangyarihan ang nilalapitan mo. Kaya lagi nating battle cry, God will make a way where there seems to be no way. Tiyak yun. Tiyak. Good morning. Sister Eloisa, Hello pwedeng po. pasingit po ng Sige konti. Ay, opo. Okay. Alam po naman natin, pagbibigyan tayong lahat ni Opo. Sister Angelica kahit magpupuyat po. Good morning po, Sige Sister. po. Good morning na. Gusto ko lang pong ibahagi ng konti, Sister Angelica, dahil nga yung pagtitiwala, may magagawa ang Diyos sa atin. May gagawin at gagawin talaga siya. Ano po? Sa case ko po ng problema sa buhay, sa bahay namin, hindi po lingid sa aking mga kapatid dito, hindi ko lang po alam kung naibahagi at narinig nyo yung aking problema about sa aking husband. Ano po? Magkasama kami sa isang bahay, pero magkaiba po kami ng kwarto. Dahil hindi nga po siya okay, at siguro alam ng mga kapatid ko, Sister, eto gusto ko ba lang sabihin, gumagamit po talaga siya ng pinagbabawal na gamot. At talagang hindi na po siya, sabihin na natin hindi siya talaga okay. Kung normal man siya, normal dahil nandoon pa rin naman po siguro yung kanyang minsang matinong pag-iisip at minsan siguro wala din. Ano po? Ito po yung sinasabi palagi sa akin ng aking mga nakakausap, kaibigan, lahat po na sinasabi nila na bakit hindi ka umalis sa inyo? Kasi baka pag isang araw, hindi mo alam, nasaktan ka niya, na gano'n. Yung basta ganun po sis Angelica. So, nung una po, medyo nandoon yung takot. Ano po? Dahil hindi po natin talaga, hindi ko talaga masabi sa sarili ko na anytime ay okay yung kanyang pag-iisip. Ano po? Dahil nga syempre, minsan din talaga ay nandoon yung ating pagiging palaban po. Dahil bilang tao, nagagalit, nakakapagsalita din minsan po ng lampas, sinasabi ko nga, alam ng mga kapatiran. Pero, sa pagtitiis na naniniwala at nananalig ako sa Diyos na may gagawin siya sa akin, na iingatan niya talaga ako dahil how many years na po na ganito yung sitwasyon namin. At bilang ako yung sabihin natin gumugobyerno po sa lahat sa aming bahay. Ano po? Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila at sinasagot kapag sinasabi sa akin na kaya mo namang umalis sa inyo, bakit hindi ka maghanap ng ibang matitirahan, bakit hindi mo na lang hayaan yung anak mo dun sa bahay mo at saka siya, dahil baka ikaw yung makontriyahan, baka ikaw yung masaktan, hindi natin alam, ganun po. Pero ito lang yung sagot ko, hindi ako pabayaan ni Lord. Ikino-cover niya ako sa lahat
ng ginagawa ko dahil alam niya na ah, kung ako man ay masama, meron din akong mabuting ginagawa. At siguro ay hindi ako hindi pagkakalob sa akin ni Lord na mangyari yon. Alam ko na mahal ako ni Lord. Alam niyo po minsan, Sister Angelica, yung pag sinabi kong mahal ako ni Lord, sinasabi, anong gagawin sa iyo ni Lord kung nasaktan ka na? Pero sinasabi ko, hindi papahintulutan ni Lord na may mangyari sa akin kasi alam ko na mahal niya ako. At alam ko na kahit naman pa paano, hindi ako nagpapabaya sa pamilya ko. So, sa haba po ng panahon na yun, nandoon dati yung takot at ngayon po, wala na akong takot. Parang siya na yung natatakot sa akin dahil ako ay may kakampi, ako ay may tagapagsanggala. At si Lord ang gumagawa ng lahat ng iyon. Amen. Salamat po, Sister Angelica. Naniniwala po ako na sa mga oras na ito, kayo po ay naandito at narinig po ninyo ang salita ng Panginoon ay sapagkat meron po siyang personal na mensahe para sa inyo. And I hope Angelica, ako pa po, pahabol pa, mabilis lang. Sister Opo. Angelica, lang. Ang iyo pong specialisasyon kung sa medisina ay God's love. Ang ganda, kahit na yung gapo na laging bago at bago, laging ang sarap-sarap, laging ang sarap-sarap namin dahil talaga namang ang Biblia ay love story ng Panginoon sa sangkatauhan, di ba, Sis Angelica, ano? At kung ang ating po ngayon tema ay God will make a way, susundan ko po yan sa isang awit. God will make a way. Ito po yung akin. In His time, He makes all things beautiful. Naku sis, pag ang akin po ay yung pang pagpahabaan po ng paghihintay, marahil ako talaga kung may uni pangalawa na. Grabe, ang mga hinintay ko, grabe, talaga na kinuwawala ng pag-asa. Sabi Sister Pel, lagi na nasa community, di man dinidinig ang panalangin. Mga tipo ganyan, ano sis. Pero grabe, salamat at ang ginawang way ng Panginoon. May isang nananatili sa akin na hindi nananakaw, laging gusto kong maglingkod. Nasa community ako. At sa community ito, dito talaga ang way ng Panginoon. 5 taon akong naririto. At I claim na talaga, unti-unti, dahan-dahan. Alam mo, Sis Angelica, ito na yung aking para madali. Ang sarap na may napakaraan mong dumaan doon sa mahabang disyerto. Napakaramdam ko yung walang tubig at walang lilim ng puno. Ay binigyan ako ng isang tubig na ang sarap. Yun po. I claim. Unang-una po sa relasyon namin mag-ina. God will make a way in His time. Salamat po, Sister Angelica. God bless po. God bless. Salamat po, Sister Fed. Salamat po sa sharing niyo. Kung okay lang po ba na ipag-pray ko po kayo bago po ako magpaalam ngayong araw na ito? Can I pray for you? Yung mga pinagdadaanan po ninyo, siguro yung iba, mabibigat din, pero hindi lang sila nag-share ngayon. Naniniwala po ako na yung topic na ito, ang pinatopic ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito, ay kasi gusto niyang sabihin ulit sa iyo na ipinangako niya nung makilala mo siya na hindi kanya pababayaan. Kaya tutuparin niya yun. And allow me to pray for you. Please let me pray for you. Higit lalo dun sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan din na hindi nakapag-share ngayon. Yung mga nag-share ng mga mabibigat na ang pinagdadaanan. Kapatid, narinig mo ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon. Nung tinawag ka niya, ang ipinangako niya hindi kanya pagbabayaan. At sinasabi niya ulit sa iyo ngayon, hindi kanya pababayaan. Sasamahan ka niya hanggang malampasan mo yung pinakamabigat na pagsubok na yan. Magpapadala siya ng mga tao na magiging gabay mo. Kakasihan ka niya ng kanyang banal na espiritu. Babalutin ka niya ng kanyang kabanal-banalang dugo na walang makakasakit sa iyo sapagkat inaari ka niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. I want you to believe right now that God is with us. He promised, kung saan mayroong 2 o higit pa na nagtitipon para sa kanyang pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. I want
want you to believe God is here right now. He is listening to you. Nakikita ka niya. Naririnig niya yung mga tahimik mong panalangin. Alam niya ang sakit mo sa kaisipan, sa puso, sa katawan. Alam niya na pagod ka na. Alam niya ang pinagdadaanan mo, nakikita niya kung paano ka nagsasakripisyo, nagtitiis araw-araw. Kaya ngayong oras na ito, tanggapin mo ang kanyang masaganang pangako at pagpapala. At muli niyang sinasabi sa iyo na hindi kanya pababayaan katulad ng kanyang pangako. God is faithful and He does what He says. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin mo. Kaya pagtiwalaan mo ang kanyang pangako. Panginoon, ipinapanalangin ko po na sa oras na ito, ang kapatid kong ito na hinang-hina at pagod na, ay bigyan mo ng kalakasan. Muli mo pong ibulong sa kanyang tainga at puso kaisipan na kanyang pangahawakan ng iyong pangako na hindi mo siya pababayaan. Balutin mo po ito ng pagpalang kamay ng iyong banal na dugo. Ang sakripisyo ng iyong pagkapako sa krus at kamatayan, ang buong pusong babalot sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga mahal sa buhay at makakapagpabago ng kanyang sitwasyon sa pangalan mo, O Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. As a community, we come to you, Lord Jesus. Lord Jesus, we believe in you, we trust in Jesus, King of mercy. We trust in you, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Have mercy on my brothers and sisters. Pagpalain mo po sila sa mga oras na ito. Tanggapin po nawa nila ang iyong masaganang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Piniklaim namin ang iyong ipinangako, ang iyong ipinangakong proteksyon, ang iyong pinangakong pagbabasbas, ang iyong ipinangakong kagalingan, ang iyong pinangakong kasaganaan sa pangalan mo, O Jesus. Amen. Our Lady of Manawag, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you and may God protect you. I need you to believe God is true to His promises. Tapat sa kanyang panghawakan mo. God bless you. Maraming salamat po, Sister Angelica.